I would like to ask everybody to stand up. And I will ask Brother Andy to lead us in a scripture reading. And then our time for today is we read in Luke 19, verse 25 to 27. It says here, I know that my Redeemer lives, and that in the end he will stand upon the earth. And after my skin has been destroyed, yet in my flesh I will see God. I myself will see him with my own eyes, I and not another. How my heart yearns within me. Amen. Amen. So let's pray. Yes, Lord, hallelujah, Father, oh God, hallelujah, Jesus, oh God. Lord, we want to bless your name, oh God. We want to, hallelujah, Jesus, oh God. Glorify your name, Father God. Lord, you're the Prince of Peace and the Lord of Lords, Father God. Lord, let, oh God, your Holy Spirit, oh God, be with us, Father God. Lord, let, oh God, your anointing flow, oh God, at this very moment, Father. Lord, open, oh God, the hearts, oh God, of your people, oh God, at this very moment, Father. So that, oh God, your message will be, oh God, strike, oh God, in our hearts, Father God. Lord, in the name of Jesus Christ, oh God, I pray, oh God, that you open, oh God, our spiritual ears, oh God. You open, oh God, our spiritual eyes, Father God. You open, oh God, our spiritual lips, Father God. And Lord, let, oh God, the testimony, oh God, that you did, oh God, in our lives, Father God, will, hallelujah, Jesus, oh God, will utter, oh God, at this very moment of time, Father God. Lord, hide me, oh God, in your back, oh God, and let, oh God, your glory be revealed. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, pwede na po tayo makaupo? Amen po. So, I know that God is our Redeemer lives. Amen. Amen. So, who among you knows the song, My Redeemer Lives? Amen. Kung meron pa ka sa Panginoon, nakakalam ng kanta na yun. Amen. Sino mo nakakalam ng kanta ng My Redeemer Lives? Yes, Lord. And yung kanta na, Still. Amen. Amen. So, sino naniniwala dito na yung kanta na My Redeemer Lives and Still is isang message? Amen. Amen. And do you want, how you expect that this evening, will God speak to our hearts through these three verses? Amen. Amen. So, kanina po duman tayo sa mga testimonies. Amen. Pero tatanungin ko po kayo ulit. May natatandaan ba kayo? Or ano yung pinaka-paborito niyong testimony niyo na ginawa ng Panginoon sa buhay niyo? Amen. Pwede po ba nating marinig ulit as our prayer na i-utter natin ulit sa Panginoon kung sino yung nakakaalala, at least 3 from this group na magsasabi na in His faith na kaya niyang i-utter ngayon na I know that my God has rescued me in that moment. So anyone? Marami akong narinig before, pero gusto ko pa ulit marinig sila ngayon. Pwede po ba? Kung wala mag-prepare, pwede po ba ako mag-pinpoint? Amen. Amen. Okay, Brother Eli. Gusto ko lang i-ano yung sa parents ko, sa tatay ko na noon nga, nung kalakasan pa ng katawan niya is ginamit niya yung sa mga bisyo. So ngayon na mahina na siya, yun na yung epekto nung naging bisyo niya. So yun din ang magbibigay sa kanya ng aral upang talikuran yung mga bisyo na kung saan is naging kasangkapan ng dyablo upang yung katawan natin is panghinaan. So yun na lagi ang sinasabi ko sa mga fellowship na ganito, kaya kahit sino ba na makausap ko na nag-uusap kami tungkol sa kung anong buhay ba tayong mayroon, na higit sa lahat ay kailangan nating i-recognize sa buhay natin ang Diyos na kung saan siya nagkaloob sa buhay natin lahat. So yun ang hindi ko makakalimutan na kung saan naging bahagi ng buhay ko. Amen. So, ako sa Panginoon. So, in every testimony, sabi nga, it's always marks on our hearts. Di po ba? Amen. Sino pa po makakapagbigay? Sister Malu? Ako, actually, alam na rin ng iba na since bata pa ako, I have a mom who has mental disorder.
So, from that younger age, naranasan ko na yung mga ano ng tao, putya. Tsaka yung nawalan ka ng self-confidence dahil nandun yung feeling mo na lahat ng tao ay yung kinakahiya ko or nandun yung feeling mo na kahit sa school, nandun yung ano sa'yo ng tao, yung iba yung tingin sa'yo. So, I think that kasi, despite dun sa nangyari na yon, yung father ko kasi is Christian na that time. Siya yung nag-build up sa aming dalawa ng kapatid ko to move on. Kumbaga to show na kahit anong mangyari, to hold on to God hanggang sa pagtanda namin. Kasi di ba, kapag ka may ganun kang klaseng experience sa buhay mo, parang feeling mo, iba ka sa iba. Ganun. So, I think God kasi hindi yun naging hadlang para sa amin or para sa akin na gumigay or gumibab or pumunta dun sa direksyon na hindi ko dapat puntahan. So, yun na lang na nararanasan ko everyday in my life before with my mom is that yung feeling na hindi ka accepted ng tao. So I think God kasi lagi kong iniisip na kahit anong mangyari, hindi ako bibigay kay God. Hindi ako bibitiw. And yung way na dapat kung saan ako pupunta is nandun ako. And I think that kasi yung faith ko mas lalong nag-grow dahil dun sa experience na naranasan ko and my family also. Amen. Meron pa po ba? Meron pa, di ba? Amen. Sister Ben. Hindi ko makakalimutan siguro sa habang buhay parati ko matatandaan is yung nag-testify ako sa prayer meeting nang hindi ko pinaghandaan. Kasi normally pagka-testimony part, kapag meron akong magsasalita na una, meron ka na tumatakbo sa isip mo na gusto mong sabihin, nire-recall mo na this past few days, kung ano. Pero at that time, well, I had nothing prepared, pero si pastor na-discern niya na magulo yung utak ko, meron akong naiisip na gusto kong sabihin. So, he was right. Tapos, nung pagtawag niya sa akin, so I had nothing prepared, nakapag-ano ako, yun yung cat and dog theory. Iniisip ko, ako ba yung pusa sa pagmamahal ni Lord o ako ba yung aso? Kasi sabi ko, parang na-realize ko ako pala yung naging pusa sa sa relasyon ko kay Lord dahil ang pusa, mahal na mahal ka, inalagaan mo yung pusa, minamahal mo yung pusa, pinoprotectionan mo. Pero anong ginagawa ng pusa sa master niya? Hindi pa rin niya ito kilala at sinasakmal niya ito. So, doon ko na naparallel yung buhay ko bilang pusa sa pag-ibig ng Diyos dahil sinasakmal ko ang Diyos sa aking mga paggawa ng kasalanan. Right there and then, I have decided I want to be a dog. Na yung dog kasi, kapag inalagaan mo siya, pinarotectionan mo siya, shelter mo siya, binibless mo siya parate, yung katulad ng ginagawa ng Diyos sa atin talagang nakabantay sa'yo at buong pamilya mo inaano ng dog, diba? Yung parang yung may ginagawa niyang master. So, yun yung testimony na talagang nagpagising sa akin at nagulat sa akin nang hindi ako prepared. Kahit ako sa sarili ko, nagulat ako sa naging decision ko. Kasi alam ko si Lord na yun ang nangusap sa akin. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. So, tunay nga po na in every testimonies, in every, in every single moment, talaga pong may ginagawang mark ang Panginoon. Amen. Amen. So, sino pong nakakaalam ng kwento ng buhay ni Job? Amen. Amen. Lahat po alam. So, naniniwala po ba kayo na minsan nagiging Job tayo? Amen. Amen. So, yung pagiging Job natin sa Panginoon, ano ba yung, do you believe that there is a lesson in every trials? Amen. Amen. So, sabi nga po sa ating ngayon, Satan, pwede po ba natin basahin lahat? Amen. Satan may bring financial and physical destruction upon us unless it is by God's permission. Amen. So dito pa lang po, si Satan, talagang design yan para sa atin. Amen. Dinisign niya ng Panginoon. Amen. So sabi niya, God has the power over what Satan can do and cannot do. Amen. So, lagi po sana natin itatap, whatever trials it is, God is there for us. Amen. Amen. Sabi niya din po,
It is beyond our